Kinuyumos ni Albert ang bond paper at inihagis yun sa sahig. Hindi na niya alam kung ilang pirasong papel na ang kanyang nasasayang. Magdamag na siyang nag-iisip ng plot pero wala siyang magustuhan sa mga ideyang pumapasok sa kanyang isip. Sir Albert, magpahinga ka kaya muna? Suwestyon ni Enchong, ang assistant ni Albert. Dinampot ni Enchong ang papel na kanyang itinapon sa sahig at binuklat yun. Huwag mong babasahin yan. Pagbabanta ni Albert sa assistant. Kaya ako nga yung tinapon dahil basura yan, di ba? Malay naman natin kung ikaw lang ang nag-iisip na basura to, sir. Sagot ni Enchong. Malay natin, okay naman pala to kay Ma'am Trixie. Si Trixie ang publisher ni Albert. Isang sikat na manunulat si Albert. Wala siyang genre na pinipili. Meron siyang librong romance, action, comedy, historical fiction. Lahat ng yon ay sumikat at nag-bestseller sa kung saan-saang bookstores at online platforms. Ikinayaman na ni Albert ang pagsusulat. Ang ilang akda niya ay naisa pelikula na rin. Wala na siyang kailangan patunayan sa kanyang mambabasa at mga katrabaho. Ngunit alam ni Albert na meron pa siyang kailangan patunayan sa kanyang sarili. Kahit magustuhan pa niya yan, hindi ko yan isusulat. Baliwalang sabi ni Albert kay Enchong. Sir, sa dami ng libro na isulat niyo, posibleng inaatake na kayo ng writer's block. Bakit hindi mo na kayo magpahinga? Kailangan niyo yan. At ang manuscript ko? Hindi pa naman yun nasisimulan, kaya wala pa kayong manuscript. Nakangiwing sabi ni Enchong. Iwanan mo na ako rito, Enchong, kasi hindi ka naman nakakatulong. Sabi ko nga, sir. Sinunod naman siya ni Enchong, kaya nagpatuloy na siya sa pag-iisip. Ilang papel na ang nasayang at sobrang sakit na ng ulo niya, kaya tumigil muna siya. Mahigit isang linggo na siguro siyang ganoon at hindi na siya natutuwa. Ang pagsusulat ang kanyang bread and butter. Kakabili lang niya ng malaking bahay na tinitirahan niya sa kasalukuyan. Kailangan ko mabawa yung panambili ko sa bahay na to. Inis na sabi niya, saka inihilamos sa mga palad sa muka. Frustrated na siya at lahat-lahat ay nakatanggap pa siya ng mensahe mula sa kanyang ina. Kailangan na naman ito ng pera. Siyempre, hindi mo naman ako naaalala kapag wala kang kailangan. Ani niya sa sarili pagkabasa sa text ng ina. Hiwalay na ang mga magulang niya. May kanya-kanyang buhay na ang mga ito. Ang kanyang ama ay nasa Canada na. May asawa at anak na. Ang nanay niya ang problema niya dahil wala itong tigil sa kahihingi ng pera kahit buwan-buwan naman niyang sinusustentuhan. Saan mo gagastusin ng pera? Tanong niya agad sa ina matapos nitong sagutin ang tawag niya. Hello rin anak. Sarkastikong sagot naman ng nanay niya. Ano nga? Walang pasensya niyang tanong sa ina. Nakakunot na ang kanyang noo. Nasira ang kotse ko. Kailangan kong ipagawa. Akala ko ba hindi ka napag-alagala ngayon? Paano nasira ang kotse? Baka nga nasira dahil hindi ko na nailalabas. Hindi mo naman ako binibigyan ng panggala. Masama pa ang loob na sabi ng nanay niya. Mama, 30,000 na pinapadala ko sa iyo buwan-buwan. Hindi ka naman umuupa at kasino lang ang bills mo dahil mag-isa ka lang naman. Pati ba naman panggala mo, sagot ko pa? 30,000 na nga lang ang binibigay mo, sinusumbat mo pa. Inis na sagot ng nanay niya. Sa totoo lang, nawalan na ng gana si Albert na bigyan ng pera ang nanay niya dahil nalaman niyang nagsusugal ito. Walang problema sa kanya ang magbigay dahil mayroon naman siya. Noong nagsisimula pa nga lang siyang makilala ay milyon-milyon na yata ang naibigay niya sa nanay niya. Dahil ang sabi nito ay ipapaayos nito ang bahay kung saan siya lumaki. Ang ending niyon, siya pa rin ang nagpagawa dahil naubos daw ang pera. Binilhan niya ito ng kotse na lagi raw sira, samantalang brand new naman yon na bilhin niya. Alam naman niyang iniisahan lang siya ng nanay niya, kaya ayaw na niyang magbigay. Dati ay mahigit 50 mil ang allowance nito buwan-buwan, ngunit binawasan na rin niya. Mama, yung iba nga walang ganyan eh. Magpasalamat ka pa rin na may allowance ka. Kung hindi mo kasi sana pinangsugal ang lahat ng perang ibinigay ko sa'yo, baka malaki na ang savings mo sa bangko. Hayahay ka na sana ngayon at pag-gala-gala na lang kung saan mo gusto. Sermon pa rin ni Albert sa ina. Hay nako, wag mo na nga akong sermonan. Bigyan mo na lang ako ng pampagawa ng sasakyan. 15,000 daw ang magagastos, sabi sa talyer. Bakit? Ano raw ba ang sira? Hindi maintindihan ni Albert kung ano talaga ang sira ng sasakyan sa dami ng sinabi ng mama niya. Alam naman niya ang totoo. Hindi sira ang sasakyan. Pero para sa katahimikan nito ay nagpadala pa rin siya ng 5,000. Imbes na magpasalamat ay lalo lang nagalit ang mama niya.
Ang sabi ko 15,000. Bakit 5,000 lang ang pinadala mo? Abonohan mo muna, ma. Tapos ipadala mo sa akin ng resibo. Wala kasing naman ng Gcash ko ngayon. Ewan ko sa'yo. Ibabalik ko na lang sa itong pera mo. Masama pa yata ang loob mong magbigay. Ikaw ang bahala, ma. Alam ni Albert na hindi rin naman ibabalik ng nanay niya ang pera, kaya hindi na siya umasa. Lalo na siyang nawalan ng ganang magsulat, kaya lumabas na siya mula sa study room. Hinanap niya si Enchong at nakita niya itong nakikipagbulahan kay Lumen, ang kaniyang kasambahay. Ano sir, ayaw talaga? Tanong sa kanya ni Enchong nang mapansin siya nito. Umiling si Albert sa kabinalingan si Lumen. Pahingi naman ng kape, Lumen. Agad na sumunod si Lumen. Maya-maya lang inilapag na nito sa kanyang tapat ang kape. Sir, kung may writer's block ka, bakit hindi ka muna magbakasyon? Yung kaibigan ko may-ari ng hotelin sa Sagada. Kaibigan mo? Tanong niyang may pagtataka kay Lumen. May kaibigan ka palang yayamanin. Pabirong sabi ni Enchong kay Lumen. Aba, oo naman no. Nakapag-asawa kasi ng afam. Natatawang sagot ni Lumen. Baka maghanap na lang din ako ng afam para makaahon-ahon sa kahirapan. Abay, bakit ka pa maghahanap ng afam? Narito naman ako. Mas gwapo naman ako sa kanila. Ani Enchong. Ayoko nga sa'yo. Hindi ka naman tisoy at blue eyes saka wala kang dolyar. Ano naman? Magandang lalaki naman ako. Hindi ka na rin lugi sa akin. Kumindat pa ito kay Lumen. Napailing na lamang si Albert sa harutan ng dalawa. Anong pangalan ng hotel ng kaibigan mo? Imbes ay tanong niya kay Lumen. Paradise in Sagada, sir. Maganda po dun. Kahit hanapin niyo pa sa FB ang page nila. Baka doon makapagsulat ka ng marami, sir. Dahil desperado ng makagawa ng bagong manuscript, ay nagtungo nga si Albert sa Sagada ng mag-isa. Hindi niya isinama si Enchong at kukulitin lang siya ng kukulitin ng isang yon. Tawang-tawa si Albert nang marating ang lugar. Para iyong setting ng The Hobbit. Mukhang ang pelikulang yon ang inspirasyon ng hotel. Napakalawak ng hotel at ang mga silid ay may kanya-kanyang balkonahe, kung saan maaari mapagmasdan at mamangha sa ganda ng Sagada. Sa imagination lang niya nararating ang ganoong kagandang lugar. Hindi nga nagkamali si Lumen. Maganda nga ang lugar. This is the best decision I've made this year. Aniya sa sarili. Aesthetic sa lengguwahe ng mga Gen Z. Iyon ang tamang ipanglarawan sa Paradise in Sagada. Hindi lang ang silid ang Instagrammable, kundi ang buong hotel. Narinig niyang madalas doon mag-shoot ng prenup videos. Matapos suriin ang kanyang silid ay lumabas si Albert para magkape. Isa lang ang magiging problema niya sa lugar na yon. Masyadong malamig. Hindi na kailangan buksan ng aircon. Ang kailangan niya ay heater, ngunit hindi yun available roon. Mamamaluktot ka talaga sa lamig. 1 hot chocolate please. Aniya sa kahera ng cafe sa loob lang din ng hotel. Bitbit ang hot chocolate ay naghanap siya ng mapupwestuhan. Nais niya ay susulok dahil bitbit niya rin ang kanyang laptop. Nais niyang subukang magsulat. Ang lamig no? Narinig ni Albert na sabi ng isang lalaki sa kabilang mesa. Bakit kasi tayo nagpunta rito ngayong December? Tanong naman ang kasama nito na lalaki rin. Masasayang ang 13th month pay natin kapag nagpasko tayo sa Maynila. Tumawa ang dalawang lalaki. Nais na ring makitawan ni Albert. Mukhang malaki ang 13th month ng dalawang yon. Noon niya lang din naisip ang papalapit na Pasko. Mukhang sasagada na rin siya magse-celebrate ng Pasko. Wala naman siyang reklamo dahil kahit naman sa Maynila siya magpasko ay mag-isa pa rin siya. Pinapauwi niya si Enchong at Lumen sa pamilya ng mga ito kapag Pasko at New Year. Tinatamad naman siyang umuwi sa mama niya. Pre, parang may narinig akong service nila rito. Bed warmer ba yun? Narinig niya ulit na sabi ng lalaki sa kabilang mesa. Hindi na siya makafocus sa balak na magsulat. Naaaliw siyang sumagap ng chismis sa dalawa. Huy, bunganga mo. Baka may makarinig sa'yo. Isipin pa na nagbabayad tayo ng extra service. Saway ng isa pa. Ikaw tong marumi ang isip. Literal na bed warmer. Foreigner kasi ang may-ari ng hotel na to. At sa ibang bansa, meron naman talaga mga bed warmer. May taong hihiga sa kama mo para painitin yun. Para masigurado mong eksakto na ang temperatura kapag mahihiga ka na. Hindi mo nga mamamit ang bed warmer eh. Kaya anong inaano mo riyan? Abay, malay ko bang kung anong bed warmer na yan? Anang isa. Kaso, gagastos pa tayo para lang painitin ang kama natin. Magsuot na lang tayo ng 3 patong na sweater.
Sayang din ang pambayad sa bed warmer na yun. Kuripot. Dahil sa narinig ay nagkaroon ng ideya si Albert. Gusto niyang i-avail ang service na yon kung totoo man. Pihado kasi hindi siya makakatulog sa gabi kung sa tanghali pa lang ay ganoon nakalamig sa Sagada. Nasa 18 degrees Celsius yata ang temperatura kahit tanghali, pagkatapos ay mahangin pa. Agad niyang inubos ang hot chocolate, iniligpit ang laptop at nagtungo sa reception area. Hi, narinig kong may service kayong bed warmer. Meron sir, pero kung iniisip mong electric bed warmer ang... Hindi. Pigil na agad niya sa staff. Alam kong human bed warmer ang pinag-uusapan natin dito. Yes sir, available ang service na to for 1,500 pesos a night. We will make sure that your bed will be warm and comfortable. Okay, and I want to try it tonight. Okay sir, may I have your hotel access card? Ibinigay ni Albert ang card sa staff. Ilang minuto lang siyang naghintay bago ibinalik yun sa kanya. Samantala, agad nakarating sa human bed warmer ng hotel ang balita. May racket ka mamaya, ani Mumay kay Laura. May nag-avail? Ngiting-ngiting tanong ni Laura. Bed warmer, iyon ang trabaho ni Laura Martinez. Ilang buwan na rin niya yung ginagawa. Nagrerenta siya sa isang hostel malapit sa Paradise in Sagada, kaya nakilala niya ang mga staff at may-ari ng hotel. Bakasyon lang naman dapat ang ipinunta niya sa Sagada, kaya lang ay nawili na siya. Wala na rin naman siyang trabahong babalikan pa sa Maynila dahil nag-resign na siya. Ang sarap ng trabaho mo no? Sabi sa kanya ni Mumay. Staff ito sa Paradise at apo ng may-ari ng hostel kung saan siya nanunuluyan. Abay mag-apply ka na rin kina Sir Peter at Ma'am Josie. Aniya na ang tinutukoy ay ang may-ari ng Paradise. Juicy naman ang mga yun. Wala naman akong galis. Gusto yata nila yung makikinis at magaganda na gaya mo. Reklamo ni Mumay. Natawa si Laura. Maganda rin naman si Mumay. Baka siya lang talaga ang type ni Josie na kuning bed warmer sa hotel nito. O siya, pumunta ka na lang sa Paradise mamayang gabi. Sige, salamat Mumay. Makakatulong din sa pangrenta ni Laura ang kikitain niya sa Paradise. Wala kasi siyang planong umuwi. Ibinenta na nga niya ang bahay niya sa Maynila. Kahit galit na galit ang mga magulang niya. Mas gusto niya yung pagala-gala siya. Wala siyang kilala. Bago pa tuluyang magdilim ay nagtungo na si Laura sa Paradise in Sagada. Bagay na bagay sa lugar ang pangalan nito. Para talaga itong isang paraiso na makikita lang sa mga pelikula o mga libro. Inayos niya pagkakasuot ng jacket bago magpakita kay Ma'am Josie. Mapapansin na naman kasi ng babae ang tattoo niya na gawa ni Apo Wangod. Marami-rami na rin siyang tattoo dahil tattoo artist ang dati niyang nobyo. O Laura, mabuti at narito ka na. Ang gusto ng client, 9 PM pa lang mainit na ang kama niya. Ani Ma'am Josie. Maaga pa naman ma'am. Aniya dito. Basta ma'am, wala ang kliyente habang pinapainit ko ang kama niya ha. Abay oo naman, hindi mo siya kailangang ma-meet. May waiting area naman tayo para kay sir. Lalaki pala ang kliyente ko. Oo, at ito ang room number niya. Ani Ma'am Josie sabay apot ng access card. 8:00 ay wala na si sir sa silid niya. Pwede mo nang gawin ang trabaho mo. Since maaga pa, halika muna at magkape muna tayo. Ngiting-ngiting sumama si Laura kay Josie. Yun ang gusto niya kay Josie. Ini-spoil siya. Anong plano mo? Dito ka lang talaga sa Sagada? Tanong ni Josie habang nagkakape sila. Parang pinapaalis mo na ako, mama. Natatawang tugon ni Laura. Ang tagal mo na kasi rito. Sa kantingin ko sa'yo, may maayos na buhay ka sa Maynila. Wala pa akong planong bumalik doon. Kahit araw-araw pa siyang tawagan ng mga magulang niya para pabalikin siya sa Maynila, ay hindi niya gagawin. Matanda na siya. May karapatan siyang gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin. Ang dami-dami niyang travel plans na kinansela dahil sa trabaho, kaya hindi na niya uulitin yun. Ayaw na niyang magsayang ng oras dahil maiksi lang ang buhay. Ano ba ang trabaho mo sa Maynila dati? Corporate po. Walang anumang sagot niya kay Josie. Office girl ka pala. In fairness, ang dami mong tattoo kaya akala ko tungkol sa art ang trabaho mo. Ayaw nga ng parents ko na may tattoo ako, kaya sa mga tagong part ko pinapalagay. Conservative siguro mga magulang mo. Bakit naman ikaw, ma'am? Conservative ka ba? Hindi naman. Ayoko lang na inilalantad mo ang tattoo mo rito kasi ayokong ma-judge ka. Baka sabihin ng mga clients basagolera ang bed warmer ng Paradise in Sagada.
Alam mo naman ang thinking ng mga tao sa isang matatu, lalo pat dalaga ka. Natatawang sabi ni Josie. Hindi naman lahat ay judgmental, ma'am. Pero naiintindihan ko naman po kayo. Importante ang imahe ng business na to. Alam ko rin naman ang effort nyo para maging successful tong hotel. Kung gusto mong mag-apply sa HR department, willing akong tanggapin ka. Hiring kami ngayon. Ma'am Josie, alam mo ayoko. Tugon niya. Ilang beses na siya nitong nire-recruit, ngunit tumatanggi siya palagi. Bakit nga ba ayaw na ayaw mo? At least yun, sure na may sahod ka araw-araw. Sa bed warmer, minsanan ka lang magkaroon ng kliyente. Ayoko na ng 8 to 5 na trabaho, Ma'am Josie. Gusto ko yung ganito, yung malaya ako. Hindi palaging may client na kailangan ng service ko. Masaya na ako rito, nakakasurvive pa naman ako. Sa lahat ng inaalok ng trabaho, ikaw ang pinakamahilig tumanggi. Reklamo ni Josie. Natawa na lang si Laura. Bago mag 8:00 ay naghanda na siya para pumasok sa silid ng kanyang kliyente. Siniguro niyang maayos ang kanyang sarili. Nilagyan pa niya ng hairnet ang buhok para masiguradong wala ni isang hibla ng buhok ang maiiwan doon. Sinet ni Laura sa dimang ilaw ng silid. Naglagay ng essential oil sa diffuser at saka humiga sa kama. Ibinalot niya ang sarili sa kumot at nagsimula ng magmuni-muni. Isang oras siyang higa roon at hindi siya pwedeng makatulog. Baka maabutan siya roon ng kliyente. Patay siya. Pagbalik ni Albert sa kanyang silid ay agad siyang humiga sa kama. Antok na antok siya. Natuwa siya nang makitang naset ang mood ng silid. Amoy lavender doon at sadyang nakakaantok ang ilaw. Napangiti siya nang maramdaman ang init ng kanyang kama. Hindi yun sobrang init tulad ng electric bed warmer. Sakto ang init niyon. Para bang may nakayakap lang sa kanya. Hindi nagtagal ay nakatulog din si Albert. Kinabukasan ay maganda ang kanyang gising. Noon niya lang din napansin ang amoy ng kanyang kumot. Hindi yun ang amoy ng lavender na essential oil. Amoy yun ng sabon o cologne na masarap sa ilong. Marahil ay yun ang amoy na pabango ng bed warmer noong nagdaang gabi. Nagustuhan niya yon at para bang ayaw na niyang bumangon sa higaan. Kundangan na nga lamang at nakaramdam na siya ng gutom. I'm doing fine here, ani Albert kay Trixie. Tinawagan siya ng kanyang publisher para kumustahin ang pag-eermitanyo niya. Nasa restaurant na siya ng hotel para sa kanyang complimentary breakfast. Bitbit na niya ang laptop dahil gusto niyang magsulat sa cafe na malapit sa hotel. Naglakad-lakad siya kahapon at napansin niya ang isang lumang cafe na hindi matao. May naisulat ka na? I'll try after eating breakfast. Uuwi ka ba kapag may naisulat ka na? Bakit? Miss mo na ba ako? Pabirong tanong niya kay Trixie. Bakit naman kita mamimiss? Defensive na tanong ng babae. Tanong ka kasi ng tanong kung uuwi na ako eh. Hindi ikaw ang kailangan ko rito kundi ang manuscript mo. Pagsusungit na ng babae. Kung wala lang nobyo si Trixie ay iisipin na niyang may gusto ito sa kanya. Yun naman pala. Akala ko pa naman concerned ka sa akin. Biro niya dito. May deadline ka kasi just in case you have forgotten, Albert. Hindi ko po nakakalimutan. Chill ka lang dyan. Dahil nainis na sa kanya ay nagpaalam na si Trixie. Siya naman ay nagpatuloy sa pagkain at pagkatapos ay lumabas na sa hotel, bit-bit ang kanyang laptop. Good morning, sir. Bati sa kanya ng isang babaeng morena na may napakagandang ngiti. Sa tingin niya ay matangkad lang siya na 3 pulgada sa babae. Nasa 5'10" ang height niya. Good morning too. Ano pong order niyo, sir? Anong bestseller niyo rito? Hot chocolate at lemon cheesecake, sir. Punch ko na ba? Nakangiting tanong ng babae sa kanya. Noon niya lang napansin ang mga tattoo nito sa katawan. Maliliit lang ang mga yon, ngunit marami. Kitang-kita iyon dahil nakasuot lang ang babae ng tank top na pinatungan ng apron, kahit na malamig ang panahon. Sure. Matapos magbayad ay pumesto na si Albert sa isang sulok. Binuksan niya ang laptop at nagsimulang tumipa. Kahit paano ay nakasimula siya. Hindi siya makapaniwala dahil kusang umandar ang kanyang imahinasyon. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtitipa. Nagulat pa nga siya nang makita ulit ang kaherang nakatayo sa kanyang harap. Bit-bit na nito ang kanyang order. Automatikong napahinto siya sa ginagawa. You should have called me. Anya rito. Ibinigay naman niya rito ang pangalan niya para tawagin siya. Ayaw kong istorbohin ka, sir. Mukhang importante ang ginagawa mo. Baliwalang tugon ng babae.
Hindi naman din ako busy kaya dinala ko na dito. Salamat. Welcome, sir. Sa ilang oras ni Albert sa cafe ay marami-rami na rin siyang naisulat. Nang mapagod ay itinupi niya ang laptop at muling umorder. Doon na siya magla-lunch. Puro drinks at pastry lang ang meron dito, sir. Kung hindi ka maselan, pwede kitang isama kung saan ako nagla-lunch. Anang kaherang maraming tattoo. Iiwan mo tong cafe? Nagtatakang tanong niya. Nariyan na yung papalit sa akin, nagbibihis lang. Tumango si Albert. Pwede ko bang itanong kung anong pangalan mo? Laura. Nakangiting sabi ng babae. I'm Albert. Pagpapakilala niya sa sarili, saka iniumang ang kamay sa harap ng babae. Tinanggap naman ni Laura ang pakikipagkamay niya. Nang dumating ang kahalili ni Laura, ay niyaya na siya ng babae palabas ng cafe. Nakikita mo yun? Tanong ni Laura habang itinuturo ang isang puting gusali. Doon ako kumakain palagi. Mura kasi ron pero masarap. Hindi ka ba natatakot sa akin, Laura? Imbes ay tanong niya sa babae. Hindi ka naman mukhang nakakatakot eh. At saka kanina pinagmamasdan kita habang nagtatrabaho ka. Mukha kang hindi makabasag pinggan. Feeling ko nga mas nakakatakot ako eh, with all these tattoos. Hindi naman nakakatakot ang mga tattoos mo. Ang cute nga eh. Talaga? Hindi pangit? Hindi. Mabilis na sagot ni Albert. Hindi siya judgmental sa mga ganoong bagay. Para kay Albert ay wala siyang karapatang husgahan ng mga tao sa mga trip ng mga ito sa buhay. Lalo na kung hindi naman siya direktang apektado niyon. Ngumiti lang si Laura at hinila na siya patungo sa karinderya na sinasabi nito. Tulad ng sinabi ni Laura ay mura ang pagkain doon. Dahil dinala mo ako rito, ililibre na kita. Aniya sa babae. Sure ka? Oo naman. Baka kasi nakabudget lang ang pera mo. Napaka-judgmental mo. Natawa si Laura. Nakita na naman niya ang pang-toothpaste commercial nitong mga ngipin. Hindi ako judgmental. Ayoko lang talagang nagpapalibre at baka mamaya sakto lang ang budget mo sa bakasyon na to. Teka, paano mo nalamang bakasyonista ako? Obvious naman sa forma mong hindi ka taga rito. Ikaw, taga rito ka ba? Hindi rin. Dayo lang rin ako dito. Ani Laura sabay subo ng pagkain. Talaga? Pero nagtatrabaho ka na rito. Ilang buwan na rin kasi ako dito. Kaysa naman pagala-gala lang ako, nag-sideline na ako. Walang trabahong naghihintay sa'yo? Wala, nag-resign na ako. Gusto kong maging malaya mula sa corporate job at mabuhay ng walang pressure. I want to travel, see different places. Maiksi lang ang buhay eh. Gusto ko laging masaya. I think this is me, soul-searching. Wow, komento ni Albert. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo si Albert ng tulad ni Laura. Malaya, walang plano, pero mukhang masaya at kontento. Trying to find yourself? Parang gano'n na nga. Ikaw, may naghihintay ba na trabaho sa'yo somewhere else? Tanong nito sa kanya. I bring my work with me. Anya rito. Work from home ka? Yeah, I write. So kahit saan, pwede ako magtrabaho. Wow! First time ko makakilala ng writer. Excited na sabi ni Laura. Masaya si Albert na nakilala niya si Laura. Ngunit kailangan din nila magpaalam sa isa't isa. May racket pa raw ang babae sa kung saan. See you around, Albert. Masayang sabi ng dalaga matapos tumayo. Kung hindi ka pa uuwi, malamang na magkakasalubong pa tayo dito sa Sagada. It was really nice meeting you. It really is. Nakangiting sabi niya rin sa babae. Pagbalik sa hotel ay nasa mood pa rin siyang magsulat. He wanted a female lead like her. Beautiful, carefree, like a breath of fresh air. Muli ay nasa Paradise in Sagada si Laura. Nagustuhan yata ng kliyente ang service niya, kaya nagpabook na ng bed warming sa loob ng 1 linggo. Ayos. Aniya habang inaayos ang sarili. Malaki-laki rin ang kikitain niya. May pera naman siya sa bangko, pero gusto niyang gawing memorable ang trip na yon sa pamamagitan ng paggastos lang sa kung magkano ang kanyang kinita. Sa ganoong paraan kasi ay hindi rin siya nabobore. Gusto niyang mabuhay ng hindi stagnant. Nagustuhan ni Sir ang serbisyo mo. Dinasalan mo yun, no? 1 week ang may sure na racket, oh. Kantsaw sa kanya ni Mumay nang makita siya nito. Oo, dinasalan ko talaga.
Mas okay kung marami mag-a-avail ng service ko para hindi na ako magtanim kina Mang Teves. Natatawang tugon niya. Kapag hindi siya nagpa-part-time sa Meryl's Cafe, ay nasa taniman siya ni Mang Teves. May organic farming ang matanda at minsan ay kailangan ng makakatulong. Sayang naman din ang kita kaya tinanggap na niya. Hindi mo naman kailangan mag-sideline rito kung babalik ka sa Maynila, Laura. Tinawagan ka na naman ng mommy ko, no? Dapat talaga hindi na siya nanghiram noon ng cellphone kay Mumay para tawagan ng mommy niya. May napagtatanungan tuloy ang mommy niya tungkol sa kanya. Gusto niyang mapag-isa at sinabi na naman niya sa mga ito na maayos siya. Pero talagang hindi makatiis na mangulit pati kay Mumay. Tinatanong niya ako kung galit ka ba raw sa kanila. Abay hindi ko alam ang isasagot ko dahil hindi ka naman nagkukwento sa akin ng personal mong buhay. Pero sinabi ko na okay ka lang naman. Hindi ko sinabi kung nasan ka ha. Mahigpit mong bilin yun eh. Walang sino man sa lugar na yon ang nakaaalam sa istorya niya. Wala rin siyang planong sabihin kahit kanino ang dahilan kung bakit siya nasa Sagada. Nagpunta nga siya roon dahil ayaw niya sa mga lugar na may nakakakilala sa kanya. Salamat, Mumay. Kapag tumawag ulit, wag mo na lang sagutin. Aniya, saka nagpaalam na kay Mumay. Hindi siya galit sa kanyang mga magulang. May mga hinanakit siya nung una, pero wala na yun ngayon. Hindi lang niya gusto na pinapakaalaman pa rin siya ng mga ito samantalang nasa malayo na nga siya. Isa pa, kung ano man ang nangyari sa buhay niya ay walang dapat sisihin kundi siya lang. Hindi na para idamay pa ang mga magulang niya sa sama ng loob niya sa mundo. Kinalma ni Laura ang sarili bago pumasok sa silid ng kliyente niya. Ginawa na niya ang dapat gawin bago humiga sa kama. Isa pa sa gusto niya sa kanyang trabaho ay nakakahiga siya sa malalambot na kama kahit isang oras lang. Sa hostel kasi ay manipis ang kutsyon, pero tsinatsaga niya dahil yun lang ang kaya ng budget niya. Kapag sa Paradise siya nag-check-in, baka mamulubi siya. Gaya ng dati, matapos ang pagpapainit sa kama ay umalis na agad siya. Si Albert naman ay bumalik na sa kanyang silid. Habang nakahiga sa komportableng kama ay naamoy na naman niya ang mabangong kolon o baka sabon na ginamit ng bed warmer. Sa tingin niya ay isa yon sa mga nagpapasarap ng tulog niya. Ganito yata kapag matagal ng single. Natatawang sabi niya sa sarili. Ang hirap din pala ng matagal na panahong walang kayakap. Nakokontento na lang sa amoy ng iba na dumidikit sa kumot at bedsheet. Jeez, I'm so pathetic. Kung bakit naman kasi ang nature ng trabaho niya ay hindi nagre-require ng coworker. Dahil din sa madalas na may sarili siyang mundo, ay walang babaeng tumatagal sa kanya. The last one was 3 years ago, ni hindi niya matawag na seryoso dahil 3 buwan lang ang tinigal. Boring daw kasi siya. Halos lahat naman yata na gaya niyang full-time manunulat ay boring o wala ng oras sa love life. Palaging nakaharap sa computer at gumagawa ng sariling mundo. Kinabukasan ay pareho pa rin ang kanyang routine, ngunit wala si Laura sa Meryl's Cafe. Hi! Bati niya sa kaherang naroon. Ito ang kaherang pumalit kay Laura kahapon. Si Laura. Wala siyang duty ngayon eh. Ah, ganun ba? Disappointed niyang tanong. Sasabihin ko na lang na hinahanap niyo siya, sir. Hindi na. Natanong ko lang naman. Umorder na lang si Albert at pumwestong muli sa sulok. Ngunit hindi tulad kahapon ay walang magandang ideya ang pumapasok sa isip niya ngayon. Palingali nga siya at agad na napangiti nang makita si Laura. Nasa labas ito ng cafe. Kita niya ito dahil sa lamin ng dingding. Nakangiti ang babae sa kanya at saka kumaway. Wala sa sariling napangiti na lang din si Albert. Pumasok ito sa cafe. Akala ko hindi mo duty dito ngayon sa cafe. Tanong ni Albert kay Laura nang makaupo na ito sa tapat niya. Napadaan lang ako nang makita kita. Sagot nito. As usual, tank top na naman ang suot ng babae kahit malamig ang panahon. Akala yata nito ay ito si Angelina Jolie sa pelikulang Tomb Raider. Hindi ka nilalamig? Curious niyang tanong. Natawa si Laura. Nilalamig? Tugon naman ni Laura. Pero carry ko naman. Lagi naman ako may dalang jacket. Kapag hindi ko na kaya ang lamig, edi jacket. Ang jacket na tinutukoy nito ay ang jacket na nakatali sa baywang nito. Parang pinaparusahan mo ang sarili mo. Komento ni Albert. Biro yun, kaya hindi niya alam kung bakit parang natigilan si Laura. Hindi ito agad nakatugon. Ilang segundo bago ito muling nagsalita. Baka naiistorbo na kita sa trabaho mo. Nakangiting sabi ng misteryosang babae sa kanya. No, maagap niyang sagot.
Kailangan niyang amining isa si Laura sa dahilan kung bakit siya bumalik sa cafe na yon. Pero nagsusulat ka, di ba? Sa totoo lang, wala naman ako maisip. Kaya okay lang na magkwentuhan muna tayo. Ah, ganun ba? Teka, nakapag-hike ka na ba rito sa Sagada? Umiling si Albert. Hindi pa. Hindi ako ganoon ka-adventurous. Sa kadalawang araw pa lang ako dito kaya hindi ko pa nalilibot ang lugar. Nasubukan mo na bang mag-camping? Muli ay tanong ni Laura. Kung hindi pa, you're missing a lot in life. Natawa si Albert. I know. You should try camping. Kapag nagising ka at mapapasikat ang araw sa Sea of Clouds ng Marlborough Hills, ewan ko na lang kung hindi ka ma-inspire magsulat. Boring ang mag-camping na mag-isa eh. Anya rito. Niyayaya mo ba ako? Nakangising tanong ni Laura. Natawa si Albert. Parang ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo dahil ikaw ang nag-open up tungkol sa camping. Nag-suggest lang naman ako ng magandang tourist spot dito sa Sagada. Magka-camping ako kung sasamahan mo ako dahil hindi ako magka-camping na mag-isa. So, niyayaya mo nga ako. Fine, niyayaya kita. Good, kasi kung sino ang magyaya, siya ang taya. Natawa na naman si Albert. Yun pala ang iniisip mo. Hindi naman sa pagiging ship ha, pero wala akong permanenteng trabaho rito. Siyempre kailangan kong magtipid. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Aniya kay Laura. Ako ang nagyaya, kaya ako ang taya. Kailan tayo magka-camping? Excited na tanong ni Laura sa kanya. Mukhang binanggit mo lang sa akin ng camping dahil gusto mo magpunta ron pero nagtitipid ka. Natulala si Albert nang humalakak si Laura. Hindi ba nito alam kung gaano ito kaganda kapag ganoong ang saya-saya ng mukha nito? Wake up, Albert. Kung ano-anong iniisip mo. Saway niya sa isip. Kulang na lang ay sampalin niya ang sarili. Grabe, writer ka nga, Albert. Ang galing mo mag-observe at mag-analyze. Pero mas magaling ka dahil nauto mo ko. Napapailing na biro ni Albert. Natawa na naman si Laura. She should stop doing that. Really. Para na kasing nag-i-slow motion ng mga galaw nito sa harap niya. Isisisi na naman ba niya ang nararamdaman niya sa matagal na panahon niyang pagiging single? O aaminin na lang niyang nahuhulog na agad ang damdamin niya para sa babae? Pero maganda naman talaga si Laura. Iniisip niya kung single kaya ito. Pero hindi naman siguro ito dadayo mag-isa sa Sagada kung hindi. Agad? Tanong niya sa isip. 2 araw pa lang niyang nakakasama si Laura. Hindi niya ito kilala at wala siyang alam bukod sa pangalan nito. Tanuhin na natin ng camping habang maganda ang panahon. Kapag biglang umulan, hindi na tayo pwedeng mag-hike. Let's do it now. Sigurado ka? Tanong ni Laura. Oo, kailangan ko ma-inspired agad. Isa pa, malapit na ang Pasko. Ang plano ko sana ay umuwi na pagkatapos ng Pasko. Okay, sige. Let's go later. Meron namang 4x4 na pwedeng upahan papuntang Marlborough Hills. Pero mag-hike pa rin tayo ng mga 20 minutes para makarating sa peak. Na-excite na akong makita muli ang Sea of Clouds. Tila bata si Laura na mukhang kilig na kilig. Bigla itong natigilan. Mukhang may naalala. Wait, anito. Bakit? Nagtatakang tanong ni Albert. Kailangan ko palang magpaalam sa boss ko. May racket kasi ako mamayang gabi sa hotel. Sige, magkita na lang tayo mamayang hapon. After lunch, magkita na tayo dahil mamimili pa tayo ng mga babaunin sa camping natin. Wait, do you have a tent? Oo naman, ako pa ba? Ready ako, no? Ngiting-ngiting sabi ni Laura. Mukhang handang-handa kang ambudulin ako ah. Natawa si Laura. Hindi no, grabe ka. Lagi namang nakaredy ang tent ko, nagka-camping kasi ako mag-isa dati. Oo na. I'll see you later. Tatayo na sana si Albert nang may maalala. Pwede ko bang hingin ang number mo, Laura? Tinitigan siya ng dalaga. Hey, I'm not trying to hit on you. Pero magkikita kasi tayo. Bakit ka nagpapaliwanag? Wala naman akong sinasabi. Putol ni Laura sa sinasabi niya. Oo, pwede mong kunin ang number ko. Napatitig lang ako sa'yo. Ang gwapo mo pala kasi. Bakit? Kahapon ba hindi? Ito naman, binibiro ko lang, naniwala naman agad na gwapo nga siya. Grabe ka, huwag na kaya tayong mag-camping. Biro lang. Oo na, gwapo ka naman talaga, lalo na kapag humingiti ka. Dalasan mong ngumiti at makipag-usap sa mga tao.
Lagi ka kasing seryoso riyan sa laptop mo. Sige ba, para naman lagi akong gwapo. Natawa si Laura sa sinabi niya. Iniabot ni Albert ang phone niya sa babae. Napailing na lang siya nang makita ang pangalang inilagay ni Laura sa numero nito. Pangalan niya ng babae na sinamahan ng napakaraming emojis. Pagkatapos ay umalis na ito ng tuluyan. Mabuti na lang at hindi ako kailangan ngayon sa racket ko. Pumayag agad ng boss ko na umalis ako. Ani Laura kay Albert. Nakapamili na sila at sakay na ng 4x4 patungong Marlboro Hills. Aren't we too early? Nako, maraming nagkakamping doon kaya kailangan nating mauna. Maghahanap pa tayo ng pwesto saka magsiset up pa tayo ng tent. Paliwanag niya kay Albert. Hindi alam ni Laura kung bakit komportable siya kay Albert. Hindi siya takot sa mga lalaki dahil kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Ngunit ang yayain ng isang lalaki na mag-camping kahit hindi niya ito gaano kakilala, parang medyo delikado nga. Well, kilala naman base sa mga nakita niya sa internet. Na-search na kasi niya ito matapos nitong sabihing isa itong manunulat. At nagulat siya kung gaano kasikat at kagaling si Albert. Hindi man siya palabasa, pero namangha siya sa achievements nito. Kalalaking tao ay napakahusay magpakilig sa mga istorya. May naaalala ako sa amoy mo. Ani Albert sa kanya. Medyo masikip sa 4x4 kaya dikit na dikit sila. Kung hindi maganda sasabihin mo, wag mo nalang ituloy. Bulong niya sa lalaki. May ibang pasahero at nakakahiya kung maririnig ng mga ito ang sasabihin ni Albert. Natawa ang lalaki. Wala akong sasabihin hindi maganda. Pero sige, mamaya ako nilang ikukwento sa'yo. Dahil baka isipin ng mga tao na weird ako. Bulong din ito sa kanya. Nakagat ni Laura ang pang-ibabang labi dahil kinilabutan siya sa hininga ni Albert sa kanyang tenga. Pinilit niyang kalmahin ang sarili sa pagbaling ng tingin sa labas ng sasakyan. Pagbaba ng 4x4 ay nag-hike na sila. Natawa si Laura nang makitang hinihingal na si Albert bago pa sila makahanap ng spot na pagtatayuan ng tent. Okay ka lang? Tanong niya sa lalaki. Okay pa naman. Hinihingal na sagot ng lalaki. Sige, magpahinga ka muna bago natin itayo ang tent. Inabotan ni Laura ng camping chair si Albert. Maupo ka muna, mukhang pagod na pagod ka eh. Bakit parang hindi ka napagod? Nagtatakang tanong ni Albert sa kanya. Hindi naman ako nakaupo lang maghapon no, batak yata ako sa trabaho. Aniya saka nag-flex ng braso kahit hindi naman malaki yun. Bakit parang kinukutsa mo yata ako? Hindi no, natatawang sagot ni Laura. But you should try living an active life. Mahirap na nakaupo ka lang maghapon habang nagtatype sa laptop mo. Yes, ma'am. Sarkastikong tugon ni Albert. Totoo naman ang sinabi nito. Kulang na siya sa exercise, kaya napakabilis niyang mapagod. Nakangiting napapailing na lang si Laura. Sinimulan na niya ang pag-a-assemble ng tent. Ayaw na kasi niyang patulungin si Albert dahil madali namang i-assemble ang tent niya. Pero nagpumilit ang lalaki matapos laklakin ang dalang tubig at mawala ang hingal. Para ka na talagang pro sa pagkakamping. Komento ni Albert habang nagluluto sila ng hapunan. Papadilim pa lang pero nag-aasikaso na sila ng pagkain dahil pareho silang ginutom sa pag-hike. I've been doing this for quite some time. Mag-iisang taon na rin. Tapos nang makarating ako rito sa Sagada, natuwa ako sa klima. Sabi ko sa sarili ko, I want to stay in a place like this. Laura, gusto kong itanong kung bakit mo iniwan ng trabaho mo para sa ganitong buhay. Pero baka hindi ka pa komportableng ikwento. Hindi pa naman tayo close. Ani Albert. Mahalay mo, sa susunod may ikwento ko na sa'yo. Kaya lang, malapit ka nang bumalik sa Maynila eh. I can stay here for a long time if I wanted to. Sa bahay lang naman din ako nagtatrabaho. You should try going to different places while you're young. May means ka naman para makapag-travel. Makakatulong din yun sa trabaho mo. Pero hindi nga kasi ako adventurous na tao. Giit ni Albert. Yun ba talaga? O dahil wala ka lang kasama? Tanong niya. Nangyayain niya kasi ito para sa isang adventure ay mabilis naman niya itong nakumbinsi. Baka naman bubudulin mo na naman ako sa tanong na yan ha? May pagdududang tanong ni Albert pero nakangiti ang binata. Natawa si Laura. Sobra ka, hindi naman? Biro lang yun. Natatawa ring sagot ni Albert saka hinalo ang niluluto nilang noodles. Siguro nga ay tama ka. Kaunti lang ang mga kaibigan ko at puro mga busy pa. May mga pamilya na kasi. Wala rin naman akong girlfriend. Bakit? Gwapo ka naman ah. Natawa si Albert. Anong bakit?
Hindi nga ako lumalabas. Paano ako magkaka-girlfriend? Yung huli nga ay 3 buwan lang tumagal. Nabore yata sa akin. Hindi ka naman boring ah. Komento niya. Nakikipag-usap ka naman. Kapag naging abala kasi ako sa trabaho, hindi na ako nakakausap ng kahit sino. Minsan nakala ko, sandali pa lang akong hinihintay ng girlfriend ko. Yun pala, 5 oras na. Hindi ko kasi talaga napapansin ng oras kapag nakaharap ako sa laptop. Sabi mo nga, di ba? Seryoso ako kapag nakaharap sa laptop ko. Natawa si Laura. Sabihin mo kasi kapag busy ka para hindi ka hinihintay ng girlfriend mo. Sinasabi ko naman. Pwes, kasalanan na niya yun. Sinabi mo na ang busy ka pero naghintay pa rin siya. Nagkatawanan sila. Habang kumakain ay dahan-dahang pumapalit ang buwan sa araw. Lampara at bonfire na lang ang tanging naging liwanag nila sa gabing yun. Mukhang nilamig ka rin ah. Puna sa kanya ni Albert. Mas mukha kang nilalamig. Natatawang tugon ni Laura. Halos yakapin na ni Albert ang sarili kahit ang kabal-kabal na ng suot na jacket. Napakalamig naman kasi talaga. I should have stayed in my hotel room. Hindi hamak na mas masarap mahiga sa mainit kong kama. Mainit mong kama? Kunot ang noong tanong niya. May mainit bang lugar sa Sagada? Saka hindi uso ang heater sa mga hotel dito. Ewan ko ba, ang yaman nila pero wala silang heater. Oo nga eh, para siguro mas feel ang weather dito. Pero dun sa hotel kung saan ako nag-i-stay, may service na kung tawagin ay bed warmer. Kontento na ako dun. Naiinitan na rin ako bago matulog. Nagulat si Laura. Sa Paradise in Sagada ka ba nag-i-stay? Oo. Oh my God. Bakit? Kunot ang noong tanong ni Albert. Mukhang nabibirduhan ito sa reaksyon niya. Kumuha ka ba ng 1-week service nila dun? Oo. Why? OMG. Ibig sabihin ikaw palang client ko sa Paradise? Client? Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Albert. Tulad niya ay mukhang namangharing ito. You mean, ikaw ang bed warmer ko? Natawa si Laura sa pagkakasabi niyo ni Albert. May kalakasan pa. Hinaan mo naman ang boses mo. Kung may ibang nakaririnig sa'yo, iisipin na nagbebenta ako ng aliw. Nagkatawanan na naman sila. Wow, ikaw pala yun. And I'm getting used to your warmth, Laura. Ani Albert kapag gawan. Nakakatulog ako ng mahimbing dahil sa'yo. Mukha nga, ang laki mong magtip eh. Lamigin kasi talaga ako. Ang laking tulong ng serbisyo mo. Paano ka pala ngayong gabi? Wala akong baong kumot. Akala ko kasi sapat na itong mga suot nating jacket. Nakalimutan kong hindi lahat ay tulad kong immune sa lamig ng Sagada. Wala rin akong sleeping bag. Sanay ako na nakahilata lang basta sa tent kahit na walang kumot. Kung ganoon, pwede mong mag-avail ng service mo ngayon? Pabirong tanong ni Albert. Anong iwawarm ko? Tong tent. Natatawang sabi ni Laura. Hindi naman ako tent warmer. Natawa na rin si Albert. Sige, titiisin ko na lang ang lamig. Kaya naman siguro. Pero kaya pala pamilyar sa akin ang amoy mo. Ano bang amoy ko? Masarap sa ilong. Parang light na cologne. Hindi yung matamis na pabango. Hindi naman ako madalas na gumagamit ng pabango. Baka sa sabon ko lang nanggagaling ang amoy. Nakasanayan ko nga agad ang amoy mo. Kung ano-ano lang ang napagkwentuhan nila magdamag habang nagpapatugtog ng musika. Okay naman din pala ang may kasamang mag-camping. Mula kasi noong matuto si Laura na mag-camping, ay siya lang lagi mag-isa. Yung minsang nangako sa kanyang sasamahan siya, hindi siya nahintay. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Laura, ngunit pinaglabanan niyang wag yung tumulo sa kanyang pisngi. Hindi na siya iiyak. Magdadalawang taon na, kailangan na niyang palayain ang sarili. Huwag tayong matulog ng late. Maaga tayong gigising bukas para makita ang pag-aagaw ng dilim at liwanag. Yun ang pinakamagandang view na nakita ko sa buong buhay ko. Sabi niya kay Albert. Gusto ko rin yung makita. Kaya nga matulog na tayo. Sige. Kaya lang, isa lang ang tent. Ang arte mo naman. Hindi ka ba sanay matulog na may kasama? Hindi naman kita tatablahin. Sa magkabilang gilid tayo. Dahil sobrang lamig ng gabi ay pinahiram na ni Laura ang guwantes niya kay Albert. Alam mong lamigin ka, hindi ka nagdala ng guwantes. I didn't know that it would be this cold. Pagdadahilan ni Albert. Mataas kasi tong lugar. Writer ka, dapat na-research mo na mga dapat tinadala ng mga hikers at nagka-camping.
Wala pa naman akong istorya na ganito ang setting. Palusot, mas lalamig pa rito next month. Nanahimik si Albert. Nakayukyuk na ito sa gilid. Lamig na lamig. Napabuntong hininga na lang si Laura. Tumalikod ka lang, Albert, huwag kang haharap. Aniya sa lalaki. Ha? Ani to na walang kamalay-malay sa gagawin niya. Nilapitan niya si Albert at niyakap ito sa likuran. Anong ginagawa mo? Tanong sa kanya ng lalaki. Sharing my heat. Bale walang sagot niya. Baka mamaya manigas ka na riyan. Ginaw na ginaw ka. Next time magbabaon ka na ng kumot ha? Ayaw bigyan ni Laura ng mali siya ang kanyang ginagawa. Pero kahit nakatalikod si Albert ay parang awkward. Ganoon pa man ay nagustuhan niya ang pagkakadait ng kanyang pisngi sa likod ng lalaki. It has been a while since she held someone that close. Pero iba to ngayon dahil estranghero pa rin naman si Albert sa kanya. Thanks, Laura. Narinig niyang bulong ng lalaki. Mukhang effective ang yakap niya. May bayad to, no? Pabirong wika niya. Kahit anong gusto mo. Napangiti na lang si Laura at isiniksik pa ang sarili kay Albert. Nagising si Laura na madilim pa sa labas. Para siyang napaso nang ma-realize na nakayakap pa rin siya kay Albert. Sa ginawa niya ay napaungol ang lalaki. Sorry, bulong niya. Hindi na ulit nag-react si Albert. Marahil ay tulog pa ito. Lumabas siya mula sa tent at sinindahang muli ang bonfire para naman uminit-init. Kawawa naman si Albert na magdamag ng nagtitiis sa lamig. Nag-init siya ng tubig. Magtitimpla siya ng kape. May baon naman silang tinapay kaya merong pang-almusal. May mga nabibili naman pagkain habang nagtitrek patungo sa peak. Ngunit mas dama ni Laura ang pagkakamping kapag may dala siyang sariling pagkain na tutuan. Bago pa sumikat ang araw ay ginising na niya si Albert. Magkape na tayo, aniya sa lalaki. Pupungas-pungas ng ngumiti ang lalaki at tinamaan ng lintik ang puso niya. Bigla na lang umigkas. Maghunos dili ka, Laura Martinez. Aniya sa sarili. Maaari niyang gawin ang lahat. Huwag lang ang ma-in love. Hindi na. Hindi na ulit. Good morning. Bati sa kanya ni Albert paglabas nito mula sa tent. Kanina ka pagising? Medyo. Bale walang tugon niya. Sana kanina mo pa ako ginising para may kausap ka. Nakakahiya naman sa paghilik mo. Biro niya rito. Natawa lang si Albert. Hindi nagtagal ay nakita na ni Laura na sumisikat ang araw. Kaya hinila na niya si Albert sa spot kung saan nila mas mapagmamasdan ang Sea of Clouds. Wow! Bulalas ni Albert nang mapagmasdan ng mga ulap. Akala ko exaggerated ka lang sa pagsasabi na maganda ang Sea of Clouds na to. Abay wala ka palang tiwala sa akin. Aniya, nakangiti siya habang pinagmamasdan ang pag-aagaw ng dilim at liwanag. Ang swerte mo, nagpakita sa'yo ang Sea of Clouds. Minsan kasi ay may toyo rin yan, hindi nagpapakita. Napakaswerte ko nga talaga, komento ni Albert. Ilang beses ko na yang nakita pero namamangha pa rin ako. Nakakamangha naman talaga. This view is breathtaking. Alam mo yung feeling na kinikilig ka pero hindi sa isang tao? Ani Albert. Natawa si Laura sa paglalarawan ng lalaki. Ngunit ganoon nga ang naramdaman niya noong unang beses niyang masaksihan ang Sea of Clouds. Para yung first kiss. Parang may nagliliparang paru-paro sa kanyang tiyan. Kung pwede lang magising sa ganito araw-araw. Kaya nga dito na ako nagstay. Para sa tuwing nakikrave ako sa ganitong kagandang tanawin, madali ko na lang mapupuntahan. Naiintindihan na kita. May kapayapaang ibinibigay ang lugar na to. Siguro naman ay nakatulong ang lugar na to para ma-inspire kang magsulat. Aniya sa lalaki. Definitely. Thanks to you. Naging mas malapit sina Laura at Albert sa isa't isa mula nang magcamping sila. 2 linggo na yata silang halos araw-araw na magkasama. Kung minsan ay sumasama pa si Albert sa mga racket ni Laura. Gusto ko lang subukan dahil makakatulong yun sa pagsusulat ko. Yun ang laging dinadahilan sa kanya ni Albert kapag tinutulungan siya nito. Sa susunod na linggo ay Pasko na. Baka umuwi na rin si Albert sa Maynila. Anong Christmas plans mo? Tanong sa kanya ni Albert. Wala, sagot niya. Nasa taniman sila ni Mang Teves at nag-aani ng lettuce. Wala? Bakit? Opo, wala. Ulit ni Laura. Ulit-ulit. Wala rin akong plano. Gusto mo mag-Christmas dinner kasama ko?
Nag-isip muna si Laura. Ito na ang pangalawang Pasko na hindi siya nagse-celebrate. Sa Paradise ba? Wala namang iba. Natatawang sagot ni Albert. Sige, wala naman tayong plano eh. Magpapahanda na lang ako ng pagkain sa kwarto ko. Doon tayo sa balcony, maganda ron. Alam ko po, gabi-gabi kaya akong nasa kwarto mo, nagpapainit. Huwag kang maingay, Laura. Baka marinig ka ni Mang Tefes kung ano ang isipin sa ating dalawa. Saway sa kanya ni Albert na ikinatawa niya. Dahil nga alam na nitong siya ang bed warmer, ay hindi na nito kinukuha ang serbisyo niya sa hotel. Direct hiring na raw sila para sa kanya na lang mapunta ng buo ang bayad nito. Kapag nalaman yun ni Josie ay patay talaga siya. Ayaw rin kasing umalis ni Albert sa silid nito. Kaya pinupupunta na lang siya nito roon na lingid sa kaalaman ng mga staff ng hotel. Wala na nga siyang pakialam sa iniisip ng mga ito sa kanilang dalawa ni Albert. Basta siya ay bayad. Sa isang kantin na malapit sa hostel kung saan siya nakatira sila kumain ng tanghalian. Doon sila madalas kumain para raw hindi na malayo ang lalakarin niya pauwi. Paano? Magkita na lang tayo mamayang gabi. Ani Albert matapos nilang kumain. Yes sir. Nakangiting sagot niya. Galingan mo sa pagsusulat. Ako pa ba? Ang yabang mo rin no? Nakangiwing sabi niya sa lalaki. Sige na. Natatawang sabi na lang ni Albert. Ingat sa paglalakad. Tumango si Albert at tumalikod na. Kinagabihan ay parang dagang nagtungo si Laura sa Paradise in Sagada. Hanggang kaya niyang huwag maging pansinin sa lugar na iyon ay ginagawa niya. Ayaw niyang matanong ni Namumay at Josie. Kaya naman nagsusuot na siya ng hoodie kapag naroon. Dire-diretso na siya sa silid ni Albert. Binigyan siya nito ng access card doon para hindi na siya kakatok. Pagpasok sa silid ay hinubad niya ang hoodie at humiga na sa kama. Nariyan ka na pala, ani Albert. Muntik magtago sa ilalim ng komod si Laura nang makita ang lalaking nakasuot ng roba. Hoy, nakasuot ako ng t-shirt at shorts. Ani to sa kanya. Bakit ka kasi nakarobe? Inis niyang tanong. Nagpa-laundry ako ng mga damit. Hinihintay ko pa mga pajama ko. Hindi ka magsusulat? Tanong niya sa lalaki. Naupo ito sa couch na ilang dipal lang ang layo sa kama. Tapos na ako magsulat. Ipapahinga ko muna ang braso ko at masakit na. Baka makatulog ka na naman sa couch. Anya rito. Kapag nakatulog din ako rito, hindi mo na naman ako gigisingin. May instance na nakatulog si Laura habang nagsusulat naman si Albert. Imbes na gisingin siya nito makalipas ang isang oras, ay hinayaan siya nitong matulog doon. At ito naman ay nasa couch lang magdamag. Nangangaligig sa ginaw. Gigisingin kita, Laura. Huwag kang mag-alala. Dapat lang. Nagbabayad ka. Dapat lang na ikaw ang nakikinabang sa kama na to. Kumain ka na? Imbes ay tanong ni Albert. Ang random mo. Natatawang komento ni Laura. Hindi pa kasi ako kumakain. Hala, 9:00 na. Ani Laura. Magkakapera ka nga sa pagsusulat mo, pero magkakasakit ka naman. Alam mo, hindi mo dapat pinababayaan ang kalusugan mo dahil sa trabaho. Sermon niya sa lalaki. Oo na po. Ani Albert para manahimik lang siya. Bumaba ka na kaya muna para kumain. O kaya umorder ka na lang. Ikaw, may gusto ka ba? O order ako? Hindi na, wag mo na akong intindihin. Naghapunan na ako kanina. Sige, o-order na ako. Pagdating ng pagkain ni Albert ay wala naman itong tigil sa pag-alok sa dalaga. Wag mo akong guluhin sa trabaho ko. Anya rito. Kasalukuyan siyang nakahilata sa kama at sinisimulan ng painitin yon. Masarap nga tong sandwich. Try mo. Ani Albert sabay umang sa bibig niya ng tinapay. Kakain ako ng nakahiga? Inirapan niya ang lalaki. Umupo ka kasi muna. Hindi pwede, nagtatrabaho ako. Pagmamatigas niya. Ako ang boss mo. Okay lang na maupo ka muna at kumain. Hindi pa rin naman ako matutulog agad pagkakain ko. Napilitan si Laura na samandal sa headboard ng kama. Tinanggap niya ang sandwich na ibinigay ni Albert. Masarap, di ba? Ani to. Oo. Aniya matapos lumunok. Inabutan pa siya ni Albert ng kape. Spoiled na siya sa lalaki. Minsan nga ay natatakot na rin siya dahil nasasanay siyang kasama ito. Kapag bumalik ito sa Maynila, pihadong mamimiss niya ito ng sobra. Yun ang kinaayawan niya. Hanggang sa sumapit na nga ang Pasko. Hindi na nga talaga bumalik ng Maynila si Albert.
Nanatili na lamang sa sagada. Mukhang mapapagaya pa yata si Albert sa kanya. Ayaw nang iwan ng sagada. Merry Christmas! Bati ni na Albert at Laura sa isa't isa. Nasa balkonahe sila ng silid ni Albert at kanina pa hinihintay na mag-alas 12. May masasarap na pagkain at inumin doon. Sa wakas ay may ibibigay ko na rin ang regalo ko. Ani Laura. Iniabot niya kay Albert ang paper bag. Salamat Laura. Pwede ko na ba itong buksan? Tanong ni Albert. Oo naman, buksan mo na. Scarf ang laman niyon. Bagay na bagay rito dahil ginawi nito. Ang ganda nito. Nakangiting sabi ni Albert sabay pulupot ng scarf sa leeg nito. Maya-maya ay may kinuha ring paper bag si Albert at iniabot sa dalaga. Aba, may regalo ka rin pala sa akin? Ngiting-ngiting sabi niya. Siyempre naman, pwede bang ikaw lang? Salamat Albert. You're welcome. Sige na, buksan mo na. Puting t-shirt ang laman niyon na ang disenyo ay mga letra ng alibata. Ano ang ibig sabihin nito? Curious niyang tanong kay Albert. Malaya, sagot ni Albert. Natigilan si Laura. That word hit something in her. Ikaw ang pinakamalayang taong nakilala ko sa buong buhay ko, Laura. Malaya? Malaya na ba talaga siya? O magkaiba lang sila ng kontekstong tinitingnan ni Albert? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Albert. Wala. Masaya lang ako sa imaheng nakikita mo sa akin, pero hindi ako sigurado kung malaya na nga ba talaga ako. Anong ibig mong sabihin? Dahil pakiramdam ko ay nakakulong pa rin ako sa mga alaala. Alaala nang? Nagbuntong hininga si Laura. Tingin niya ay handa na siyang magkwento kay Albert. Magaan na ang loob niya rito. Tumikhim siya bago nagsalita. I was supposed to be married, Albert. Engaged na ako. Ipinakita niya ang tattoo na singsing sa kanyang palasinsingan. Ang ex-boyfriend niya ang nagtattoo niyon sa kanya. Hindi umimik si Albert at hinayaan lang siyang magkwento. I'm so in love with him. Plan my future with him. Ang dami kong gustong gawin kasama siya. Pero halos lahat ay kinansela namin because of my work. Did you guys break up? Umiling si Laura, naluluha. Sana nga ganun na lang eh. Mas maluwag siguro sa puso ko kung naghiwalay na lang kami. Basta alam ko lang na nariyan lang siya. Matatawag ko kung kailan ko gusto. Okay na ako. Lumunok muna si Laura. He died almost 2 years ago. Car accident. Gumuho ang mga plano ko sa buhay. Lahat ng pinaghihirapan ko sa trabaho, lahat ng inipon ko, nawalan ng silbi. Doon ko na-realize na masyadong maikli ang buhay para magpaalipin ako sa isang kumpanya na ni ayaw akong bigyan ng oras para magluksa. Nakatingin lang si Albert sa kanya. Kitang-kita niyang walang judgment sa mga mata nito at puro pang unawa lang. It must have been so hard for you. I'm sorry, Luna. Sobra. 1 taon matapos mamatay ni Leo, nag-resign ako sa trabaho ko. Hindi ko na rin magampanan ng maayos ang trabaho ko. Iniwan ko lahat, tapos nag-travel ako. Gusto kong mag-move on. Sa pagta-travel kasi okupado lagi ang isip ko. And then, naligaw ako rito sa Sagada. Nagustuhan ko tong lugar na to. This place heals my soul. Hinawakan ni Albert ang kamay niyang nakapatong sa mesa. I'm proud of you for staying strong, Laura. Doon na naiyak si Laura. For the longest time, she kept the pain inside. Sinarili niya ang kwento dahil nasasaktan pa rin siya kapag naiisip niya ang nangyari. Sobrang dami niyang guilt at panghihinayang. Hindi man lang niya masyadong nasulit ang mga panahong pwede niya sanang makasama si Leo. Dahil inuuna niya palagi ang trabaho. Gusto niya kasi makaipon noon para sa isang engranding kasal nang hindi nanghihingi ng pera sa pamilya niya. Ayaw niya kasi may masabi ang mga ito kay Leo. Ayaw ng parents niya kay Leo dahil isang hamak na tattoo artist lang daw at mukhang addict dahil sa mga tattoo nito. Samantalang siya ay may tinapos. May magagandang trabaho ang parents niya, kaya hindi sila naghihirap sa buhay. Ang gusto ng mga ito ang makatuluyan niya ay gaya rin niyang may magandang trabaho sa opisina. Lalo pang ang nagalit ang mga ito kay Leo dahil naimpluwensyahan siyang magpalagay ng mga tattoo sa katawan. Inaamin niyang may tampo siya sa parents niya, pero nawala rin naman yon sa paglipas ng panahon. Ayaw pa lang talaga niyang bumalik sa kanila. Saka na lang kapag maayos na siya. Lumapit si Albert sa kanya at niyakap siya. Sorry, Paskong Pasko pinaiyak kita. Napangiti si Laura.
Kaya nga, kasalanan mo talaga to eh. Akala ni Laura ay uuwi na si Albert sa Maynila pagkatapos ng Pasko. Ngunit sa Sagada pa rin ito nag-celebrate ng New Year. I can't believe that we're celebrating New Year together. Komento ni Albert habang nanonood sila ng fireworks mula sa balkonahin nito. Ibig sabihin ba nun ay makakasama na kita ng buong taon? Tanong pa ng lalaki. Nakangiting kumunot ang noo ni Laura. Anong pamahiin na naman yan? Narinig ko lang na sinasabi ng mga matatanda. Bakit? Mag-i-stay ka ba rito sa Sagada ng isang taon? Wala ka na ba talagang planong umuwi sa Manila? Imbes ay tanong ni Albert. Nabanggit na niya dito kung taga saan siya. Hindi agad nakasagot si Laura. Hindi niya alam. Wala namang rason para bumalik siya roon. Ibinenta ko na ang bahay ko sa Manila. I don't have any reasons to go back. Kung pipilitin ba kitang bumalik doon, ay babalik ka? At bakit mo naman yun gagawin? Because I can't stay here forever. And I think I love you. Kaya gusto kong kasama kita. Isa pa, may bahay ako ron. Welcome na welcome ka sa bahay ko kung ayaw mo pang umuwi sa inyo. Hindi inaasahan ni Laura ang confession na yon. Enough. Pigil niya kay Albert. Kumunot ang noon ni Albert. Tila hindi siya naiintindihan. I have to return to Manila tomorrow, Laura. Ipapasa ko ang manuscript ko at may meeting kami ng publisher ko. Alam niyang may naghihintay na trabaho kay Albert sa Maynila. Naikwento nito sa kanyang isa sa pelikula ang isa nitong libro. Then you should go. Gusto ko lang malaman mo ang damdamin ko bago ako umalis. Wag. Pigil niya sa lalaki. I don't understand. Hindi pa ako handang magmahal ulit, Albert. I'm sorry. At handa akong maghintay hanggang sa maging ready ka na. Paano kung hindi yun dumating? Laura, ayoko nang magmahal ulit, Albert. Natatakot na ako magmahal ulit. Wala ka ba talagang nararamdaman sa akin kahit katiting? Tila nagmamakaawa ang mga mata ni Albert. Sorry. Aniya sa lalaki sabay talikod ngunit pinigilan siya nito. Niyakap siya nito mula sa likod. Baka pwede mo namang subukang buksan ang puso mo. Bumalik ka na sa Maynila, Albert. Hindi akong babaeng nararapat para sa'yo. Nakita mo naman ang buhay ko. Ganito ba ang buhay ng babaeng gustong mag-settle down? Huwag mo aksayahin ang oras mo sa akin. Marami namang iba riyan. Hindi pag-aaksaya ng oras sa mga panahon na kasama kita, Laura. Hindi ko naman hinihingi sa'yong mahalin mo rin ako agad. Ang gusto ko lang, bigyan mo ko ng chance. Hindi pa ako buo. Wala akong pakialam. Hindi pa rin ako handa. Kaya nga maghihintay ako. Umiling si Laura. Nakatalikod pa rin kay Albert. Hindi tamang idamay kita sa wasak kong mundo, Albert. You have a better life waiting for you in Manila. Pag-isipan mo pa rin ang sinabi ko. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Basta ikaw. Aalis ako bukas, pero babalik ako dito. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Promise, babalikan kita. Hayaan mong tulungan kitang buuin muli ang wasak mong mundo. Hayaan mong tulungan kitang alisin ang takot sa puso mo na magmahal ulit. Kinabukasan ay nagpaalam muna si Albert kay Laura. Dinaanan niya ito sa cafe. Nginitian lang naman siya ni Laura at sinabihan na mag-iingat siya sa biyahe. Ilang araw matapos ang mga meetings na kailangang harapin ni Albert sa Maynila, ay bumalik siya sa Sagada. Ngunit hindi na niya matagpuan si Laura. Walang Laura na naghintay kay Albert sa Sagada. Sa totoo lang ay nag-alala na siya noong nasa Maynila pa lang siya dahil hindi na nagriring ang phone ni Laura. Mukhang nagpalit na ito ng number. Baka alam mo kung nasan si Laura. Halos pang makaawa na si Albert kay Mumay. Hindi ko talaga alam, sir. Hindi niya sinabi sa akin eh. Malihim talaga si Laura. Nanatili pa rin si Albert sa Sagada ng ilang araw. Nagbabaka sakaling bumalik si Laura. Albert, ano bang ginagawa mo riyan? Tapos na ang manuscript, di ba? Si Trixie yun. Kausap niya ito sa phone. Ang sabi ni Enchong may hinahanap ka raw. Babae ba? Napakadaldal talaga ng isang yan. Hindi yun ang point, Albert. Kailangan mo bumalik dito dahil may trabaho tayo. Kasali ka sa pagbuo ng script para sa pelikula. Bumalik ka na naman dito, please. Anong gusto mong isipin ng mga tao rito? Hindi ko professional. Huminga ng malalim si Albert. Just one more day, Trix. He knew that he sounded pathetic. Ngunit ayaw niya talagang umalis doon nang hindi malang nakikita si Laura.
Sobra-sobra na siyang nangungulila rito. Narinig niya ang pagpalatak ni Trixie mula sa kabilang linya. Fine, pagtatakpan kita bukas. Pero hanggang bukas lang, Albert. You have to return here. Oo, babalik din ako. Bumalik si Albert ng luhaan sa Maynila. Mukhang wala na talagang balak na magpakita sa kanya si Laura. Gustong sumama ng loob niya rito, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya maaaring ipilit ang damdamin para rito kung hindi pa ito handa. Sir Albert, tama na po ang pag-inom. Hindi naman po kayo sanay uminom ng alak. Ani Lumen kay Albert. Tama si Lumen, sir. Baka malate rin kayo bukas sa meeting niyo ni Ma'am Trixie. Segunda ni Enchong. Samahan mo muna akong uminom, Enchong. Imbes ay sabi niya sa assistant. Wala itong nagawa kundi ang samahan siya. First time kitang nakitang ganyan, sir. Mapait na ngumiti si Albert. Minsan na lang ako magmahal. Yung may mahal pang ibang napili ko. Baka kailangan mo lang talagang bigyan ng time, sir. Singit ni Lumen na naroroon pa pala. Ang sabi niyo nga ay hindi madali ang pinagdadaanan ng babae. Malay niyo naman ay siyang kusang magpakita kapag handa na siyang magmahal ulit. Hindi na nagsalita si Albert hanggang sa nakatulugan na niya ang pag-iinom. Samantala, nang lisanin ni Laura ang sagada, sa benggit siya tinangay ng mga paa. Naroon kasi ang matalik niyang kaibigan na si Irish. Kinupkup muna siya nito habang wala siyang mapuntahan. At dahil nakikitira roon ay tumutulong na rin siya sa mga gawain sa farm. Laura, baka naman sumabog na siya ng mga manok natin yan. Puna ni Manang Celine kay Laura. Pasensya na Manang, naparami ba ang lagay ko ng feeds? Oo anak, natatawang sagot ng matanda. Halika na, magmemerienda na tayo, baka parating na si Sir Rodrigo. Asus, tudyo niya kay Manang Celine. Papunta na pala ang maniligo nyo kaya nagmamadali kayo. Hoy, ikaw na bata ka. Hindi yun nanliligaw sa akin. Sita sa kanya ng matandang nagbablush kahit na maedad na. Natutuwa talaga si Laura sa dalawang matandang feeling teenager. Halata namang may gusto sa isa't isa. Ayaw pang umamin. Pagdating ni Sir Rodrigo ay nakahanda na ang merienda sa mesa. Sa ilang buwan niya roon ay napalapit na siya sa lahat. Ang gusto nga sana niya ay mag-isa. Ngunit masaya rin siya sa farm. Pumunta kayo sa bahay bukas. Darating ang mga apo ko. Baka pati mga apo ko sa tuhod. Anyaya ni Sir Rodrigo sa mga babae. Nako, marami na naman po palang pogi at maganda bukas. Sagot ni Laura sa matanda. Abay, kasali ka sa magaganda na sinasabi mo, iha. Kaya ayoko nang umalis dito eh. Huling-huli niyo po ang kiliti ko. Pabirong tugon naman ni Laura. Pero sir, walang binatbat sa kagwapuhan niyo ang mga apo niyo. Bolera ka talagang bata ka. Ani Sir Rodrigo, pero tawa ng tawa. Sino nga po ang darating bukas? Tanong ni Manang Celine kay Sir Rodrigo. Si Henry. Sagot ni Sir Rodrigo. Hindi ko alam kung sasama si Isabela dahil abala rin ng batang yun. May pupuntahan yatang location si Henry para sa pelikula pagkatapos didiretso na sa bahay ko. Sina Victoria at Michael ay sasama yata at namimiss ka na raw, Celine. Kung ganoon ay maghahanda na ako ng kakainin nila bukas. Mas masaya sana kung lahat ng apo mo ay pupunta rito. Komento ni Manang Celine. Sina James at Cathy ay magbabakasyon dito sa susunod na buwan. Huwag ka mag-alala. Hinayaan na ni Laura ang mga matanda na magkwentuhan. Pumwesto na siya sa paborito niyang spot sa farm, sa treehouse. Bago lang daw ang treehouse na yon, ipinasadya ng may-ari ng farm na si Isabela para gawing palaruan at pahingahan ng anak nito. Sa treehouse na iyon siya tumatambay kapag papalubog at papasikat ang araw. At sa tuwina ay may isang tao siyang naaalala kapag ginagawa niya yon. Huminga ng malalim si Laura. Hindi na si Leo ang naaalala niya kapag tumitingin siya sa kalawakan. Kumusta na kaya si Albert? Tanong niya sa sarili. Mula nang umalis siya sa sagada, hindi na nawala sa isip niya ang binata. Napabuntong hininga na lamang siya. Kinabukasan, nanlaki ang mga mata ni Laura nang makita si Albert na kasama ni Henry Villaferte. Hindi niya alam kung saan siya magtatago. Hindi siya magtatago dahil tinakbuhan niya ito o kung anuman. Magtatago siya dahil hindi niya pa alam ang sasabihin dito. Ilang araw na siya nagpa-practice kung ano ang sasabihin sa lalaki kung sakaling magkita man silang muli. Ngunit lahat ng yun ay nakalimutan na niya ngayong nakita na niya ang gwapong mukha nito.
Hindi siya makapaniwala nandito pa talaga sa farm ng asawa ng sikat na si Henry sila muling magkikita. Pero sa bagay, magtataka pa ba siya? Sikat din namang writer si Albert. Hindi nga lang niya akalain na si Henry ang gaganap sa isang akda nito. Hindi pa siya nito nakikita. Safe pa siya. Pwede siyang magtago sa kwarto o kaya ay umalis muna sa farm. Hoy Laura, anong ginagawa mo riyan at pasilip-silip ka? Tawag sa kanya ni Irish. Inilagay niya ang hintuturo sa mga labi. Huwag kang maingay, Irish. Mahina ngunit may diin na saway niya dito. Bakit ba? Nakikita mo yung kasama ni Sir Henry? Yun si Albert. Naikwento na niya kay Irish ang tungkol kay Albert. At ilang beses na rin siya nitong pinayuhan na magtungo sa Maynila at kausapin si Albert. OMG! Ani Irish na natuto pa ng kamay ang bibig. It's a sign, my friend. Sign ka riyan? Pinagtagpo na naman kayo. Isa lang ang ibig sabihin yon. Meant to be talaga kayo. Enough na sa pagpapabebelaw. Ikaw na lumapit. Bilis! Anong sasabihin ko? Abat sabihin mong mahal mo rin siya. Paano kung ayaw na niya sa akin? Malalaman mo ba ang sagot dyan kung magtatago ka rito? Inirapan siya ni Irish. Wala na siyang nagawa nang itulak siya ni Irish. Ngunit nadismaya siya nang hindi man lang siya pinansin ni Albert nang bigla siyang lumitaw. Hindi ba siya nito nakita? Sigurado siyang nakita siya nito dahil nginitian siya ni Henry. Katabi lang nito si Henry. Nang magtatanghalian na sa bahay ni Sir Rodrigo ay napatunayan niyang hindi talaga siya pinapansin ni Albert. Nako, ayaw na yata sa kanya ng lalaking yon. Ang bilis naman sumuko at magbago. Kasalanan mo naman yan, Laura. Bulong niya sa sarili. Bakit parang gusto niyang maiyak? Nang makakuha ng tiyempo ay nilapitan na niya si Albert. Hindi na siya aasang may pagtingin pa ito sa kanya. After all, mahigit isang buwan lang naman silang nagsama sa sagada. Albert, hindi pa rin siya nito pinapansin. Uy, Albert! Buti naalala mo pa ako. Nakasimangot na sabi ng lalaki. Ikaw nga tong hindi namamansin kanina. Saka bakit naman kita makakalimutan? Hindi naman yun imposible. Umalis ka nga nang hindi nagpapaalam eh. Sinabi kong hintayin mo ko pero umalis ka pa rin. Sorry. You have to be. Sagot ni Albert. Hindi mo alam kung gaano mo pinahirapan ang puso ko, Laura. Alam mo bang ilang ulit akong bumalik sa sagada sa pagbabaka sakali na bumalik ka ron? Ibig sabihin ba nun ay mahal mo pa rin ako? Nagkakaroon muli ng pag-asa si Laura. Anong akala mo sa damdamin ko sa'yo? Panandalian? Hindi naman sa ganun. Hinihintay ko lang na maging handa ka na. Totoo? Oo, kahit parang ang labo, kahit hindi ako sigurado. Sa narinig ay tumakbo si Laura para yakapin si Albert. Napangiti siya nang maramdamang yumakap din ito sa baywang niya. Handa na ako, Albert. Kung hindi pa tayo nagkita ngayon, mukhang hindi mo pa maiisip yan. Anang lalaki na mukhang nagtatampo pa rin. Hindi naman niya ito masisisi. Naisip ko na. Aniya, saka inilayo ang muka sa dibdib ni Albert. Ngunit ang kanyang mga braso ay nasa leeg pa rin nito. Ilang araw na nga ako nagpa-practice eh. Iniisip ko kung anong dapat kong sabihin para tanggapin mo ako. Natatakot ako na nagbago na ang isip mo. Pero pupunta pa rin ako sa Maynila kahit walang kasiguraduhan. Ang importante lang naman sa akin ngayon ay sigurado na ako sa damdamin ko. Ikaw na talaga ang sinisigaw nito. Thank you for making me realize na dapat ko nang bitiwan at pakawalan ng nakaraan at harapin ang kasalukuyan. Thank you for making me realize na dapat kong pahalagahan ng mga taong nariyan para sa akin at handa akong mahalin, hintayin at intindihin. Aniya na ipinatong pa ang kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib. Dahil sa mga sinabi niya ay hinalikan siya ni Albert sa labi. Marubdob yun at may pananabik. Tulad din ng damdamin niya para rito. Hinding-hindi magbabagong isip ko sa iyo, Laura. Ani Albert matapos ang halik. Mahal kita at handa akong hintayin ka kahit gaano pa yan katagal. Hindi mo na kailangan maghintay mula ngayon dahil sigurado na ako. Handa na akong ibigay sa iyo ang puso ko dahil wala nang laman to kundi ikaw lang, Albert. Hindi mo alam kung gaano ako ka-thankful na dumating ka sa buhay ko, na nakilala kita. Mangiyak-iyak niyang sabi sa binata. Tiri-ay din si Albert habang nakatingin sa kanya. Ganoon din ako. Ipinagpapasalamat ko rin sa Diyos na dinala niya ako sa'yo.
na nakilala kita. Mahal na mahal kita, Laura. At mahal na mahal din kita. Kung mahal mo na ako, handa ka na bang samahan ako sa bahay ko at painitin gabi-gabi ang kama ko? Natawa si Laura at hinampas sa braso ang binata. Para tong tanga. Hindi nga. Sige, pero wala bang kasal muna bago ang painit na yan? Siyempre kasal muna, at kailangan ko makilala muna ang mga magulang mo. Handa ka na bang harapin sila? Oo naman. Harapin sila na kasama ako. Baka mabigla sila pag uwi mo may +1 ka na. Hindi yun. Nakausap ko na sila sa telepono. Nabanggit na kita sa kanila. They're expecting to meet you sooner. They are very thankful to you dahil ikaw lang daw palang makakapagpauwi sa akin sa Manila. Kung ganon, wala na pala tayong magiging problema sa mommy at daddy mo. Sumama ka na sa akin mamaya pagbalik ko sa Manila. Tatawagan ko si mama. Mamamanhikan kami agad sa inyo. Agad-agad? Oo naman. Ilang linggo mo kaya akong pinahirapan kakaisip kung saan ka hahanapin. Mabuti na lang at narito ka lang pala. Kaya wala ka nang kawala sa akin ngayon. Mahirap na, baka maisipan mo na namang pumunta kung saan-saan. Mahirap magkaroon ng girlfriend na adventurous. Kaya papakasalan na agad kita. Payag ka ba? Oo naman. At promise na palagi na kitang isasama sa mga adventures ko. Hindi ka na puro imagination na lang na adventure. Magkasama tayong bubuo ng sarili nating kwento. At ikinulong ni Albert sa bisig ang nobya na namiss nito ng sobra. Sa wakas, nadadama na ulit nito ang init ng katawan ni Laura. Masaya ito dahil pati ang init ng pagmamahal ni Laura ay nakuha na nito. Nang araw ding yun ay nauna na sila kay Henry na bumalik sa Maynila. Hindi na makahintay si Albert na makilala ang pamilya ni Laura at hingi ng kamay ng dalaga sa mga ito. Masaya si Laura na muling nakita ang pamilya na matagal din niyang iniwasan. Humingi ang mga ito ng tawad sa kanya, kahit kung tutuusin ay wala naman ang mga itong kasalanan. Alam naman niyang concern lang ang mga ito sa kanya. At in fairness naman sa mama ni Albert, suportado ang anak sa desisyong pag-aasawa. Sinamahan nito si Albert na mamanhikan kina Laura kinabukasan. Ilang buwan lang matapos ang biglaang pamamanhikan ay nagpakasal sina Albert at Laura sa Sagada. Ngunit sa Maynila sila maninirahan dahil sa trabaho ni Albert. Ganoon pa man ay nangako si Albert na lilibutin nila ang buong Pilipinas hanggang sa kaya pa ng mga paa nila. Makalipas ang 1 taon ay biniyayaan sila ng anak. Natapos na rin ni Albert ang sinusulat niyang istorya na hango sa tunay nilang pag-iibigan ni Laura. Gaya ng inaasahan, bestseller na naman ang akda. Healing happens gradually. It can't be forced or hurried. Albert is on time noong dumating siya sa buhay ni Laura. Hindi niya makakalimutan ang ginawang pagbabakasyon sa Sagada para lamang magkaroon ng inspirasyon sa pagsusulat. Hindi niya akalain na doon ay makikilala niya ang babaeng bedwarmer na nagpainit hindi lamang sa kama niya, kundi pati sa puso niya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.